Hanggang sa muli. Welcome na naman sa isang episode ng Coffee and Session. Dito tayo ngayon sa Daniel's Coffee Shop. Katabi ng Best House of Fried Chicken. Dito lang yan sa Apali, Panga. Yeah, brought to you by Cycling Chef and Ian Howe and Sarap Magbike. Sige na, simulan natin. Galing kay Mariel Azotea. Ang tanong niya ay, bakit wala na daw Coffee and Session? Meron na ulit. Sakto Sakto na, saktong-sakto. May guest tayo, sakto. Yan, may mga guest May mga bagong mukha. Sige, ang tanong niya sa beginners, paano malalaman kung tama ang sukat ng gulong? O yan, lilink ko na lang dyan sa description kung saan tayo nagko-compute ng tire pressure. Meron tayong tire pressure calculator. Anong gamit mo, Master? Silka. Silka tire pressure calculator. Siyempre, napakahalaga nun sa gravel racing. Yan. Pero usually ginagawa natin, minus 10 lang ako sa max lagi. Ah? Ano na yan? Lumang meta yan. Ayan, silka yung gamit natin yun. Kasi kinoconsider din yung timbang ng bike. Timbang ko, tapos kung anong klaseng pagdalaspag ng bike ang gagawin. Iba na talaga galawan nito, kaya no? Dati pisil-pisil lang tayo eh. Oo. Dati ganun din ginawa ko eh. Oo. Kinabisado ko yung pindot. Alam mo, lalagyan ko siya ng 40 front, 45 rear. Ang isang pindot ko, kaya kong bumawas ng 5 PSI. Tansya, yung mga pinaktis mo. Tansyahan eh. Tansya mo siya eh. Pero siyempre iba rin yung silka. Ako, hanggang ngayon, pisil pa rin ako. Isil. Ito, galing kay Dalilak. Ano magandang brand ng gulong for folding bike pang long ride? Ayan, ano gamit mo? Leo Tires. Leo tayo siya ka-black cut na interior. Oo. Hindi. O ito muna, anong gamit mo sa folding ngayon? Schwalbe Marathon, no? Marathon Plus. Oo. Hindi siya naka-folding Schwalbe din, Marathon Plus kaso medyo pricey siya. Mga 2,000 ata or 1,500 Putik na gulong per yan. gulong. Kaso ang maganda kasi kahit anuhan ng thumbtacks, Oo. hindi mafa-flat. Ayun yung yabang ng ano. Pero ako proven ko nung nagbataan kami, kung napansin nyo, nilalagari ko talaga sa bubog. Ang daming mga basag na bubog nung bataan tayo kay na Nelly. Nilalagari ko sa bubog, hindi ako na-flat. Hanggang ngayon, never. Pakalupit. Ikaw, anong gamit mo? Ganda. Ganda. Kahit walang bubog, napaplat. Ako, Leo Tires. Maganda advertisement yun. Ayan, Leo Tires ang gamit ko ngayon. 150 ang isa. Pag gumamit ka ng Shopee voucher, nagiging 99 ang isa. Ayan, galing kay Jojo Raimundo. Bakit si Ian Howe lang at si Sir Noel nagkiklits? Sandals Gaming. Ikaw, nagkiklits ka pa din eh. So kasi Sir Noel, kaya hindi nyo napapansin na nagkikilits. Ang ganda kasi ng sapatos, hindi halatang pang naka-cleat shoes. Oo. Pero laging na-cleat shoes. Master Ken, ano ba advantage ng naka-cleats? May extra pull kasi. Kaya siguro nga Sir Gino. Hindi lang puro pababa yung padjak eh. May ilalim pa. And pagdating sa mga trail, di basta-basta bubuwal yung pa. Tsaka confident ka lang yung binibigay. Oo. Spak. Lalo sa mga lusong, di basta-basta matatanggal yung pa. Ikaw, Doc, bakit puro ka sandals? Hindi ka nagkikits. Oo, nasanay rin pa ako eh. Chinelas. Pag si Doc nagbabike, yung dulo ng daliri niya nakaganon sa pedalya, parang Oo, nakakits tama. Nakakapit Nakakapit eh. Nakastrap. Nakaganon sa pedal yan, no? Yun, kumbaga, kanya-kanyang preference yun. So, ako nasanay na ng chinelas. Galing kay JRC 1156. Naka-folding tayo na papunta ng Bicol. Mas mahirap ba ipadyak ang folding pagka long ride? Sa akin, mas effort. Mahirap mag-maintain ng speed. Yan, tama. Kasi kunyari tumatakbo kayo ng mga 25-30. Sa mga 29er, kahit tumigil kang pumedal, Oo, tumutuloy pa din tuloy eh. pa rin momentum. Pero pag sa mga folding, Oo. ang bilis bumagal. Yes, medyo. Oo, yan. Effort ng konti. Talagang ano. Yan. Naiiwan ka pagka hindi ka pumadyak master eh. Saka parang kasi the more na lumiliit yung gulong, yung diameter. Kasi Isa yun. tumataas yung acceleration, pero yung maintaining yun sa dulo, Yan, tama. bumabagal, nababawasan. Yung ano, to put it kumbaga specifically, meron akong ride na halimbawa 15 kilometers Apalit San Fernando. Pagka nag-folding ka, balikan, mas pagod ako dun sa folding. Oo. Easy sa road bike.
Okay, galing kay Jo Marie Campos. For bike touring, okay ba daw naka-airport? Okay lang, kaya lang pagka Baragan, asama yung gasgas, no? Lalo pagka sumasakay tayo ng mga bus. Tsaka si Usok no, naalala mo nung galing tayo ng Tacloban? Bago tayo magsakay ng bike sa bus, naghanap pa ng karton. Ingat-ingat. Babalot mo pa sa stanchion. Yun ang disadvantage. Airport kasi Pero sa ride, Mas okay yung pork para sa akin. Kasi sasaluhin mo talaga yung lubak. Okay, galing kay Kuyag 5396. Ito naman, kung galing tayo ng airport kanina, mas okay ba daw ang road bike pang multi-day ride? Depende dun sa geometry nung ano mo, Mm. nung frame mo. Kung Kung pang- endurance siya o aggressive. Yan. Pang multi-day, no? Hindi, pagka-aggressive. Actually, tama yung sinabi ni Sir Ian. Depende sa geometry nung... Hindi ko gagamitin yung aero road bike ko pang multi-day ride. Oo. Kasi talagang kawawa. Ang lalaking yung likod mo talaga dun. The list na magagamit ko, road bike na pang endurance geometry. Yeah. Pero gaya ko, example ko lang, nag one shot Baguio ako, dapat ang gagamitin ko yung road bike ko. Pero last minute change, gravel bike na lang gagamitin ko dahil mas relax yung geometry. Yan, tama. Di ba yung stem mo dati ay pang aero talaga? Ngayon, tinaas mo no? Sige, ito. Oo. Dati, yung road bike kong CAD 12 is naka-aggressive. Naka-negative 15 siya. So, nag-north Luzon loop ako. Huwag nyo nga gayahin. Nag-north Luzon loop ako, ngalay siya. Pero, nitong nag-odox ako, inangat ko. So, naging Oo. positive 15. Ayan. Sobrang komportable. Oo. Sobrang hindi mo na kailangan isipin ng likod. Ano na lang. No, ibang rason na lang. Hanap ka sa ibang reason na lang. Hanap na lang na ibang rason. Kahit yung mga sikat na bike fitter ang sinasabi, hindi lang puro speed or aerodynamics, kailangan comfort pa rin. Meron Oo. pa rin. Yan, tama. Tama. Galing kay Romel Esguera. Anong ideal na group set para sa folding na size 20? Anong magandang group set ba? Dalawa folding mo eh. Sora. Okay, mga pang-beginner no? Pag naka 2x9 sa folding, kahit ano na yun, kahit anong klase na yun. Tama no? Any beginner na group set. Tapos kung gagamitin mo yung folding pang long ride, mas maganda na pang beginner yung group set para kung masiraan ka ng pyesa sa biyahe mo. Madali ka makakabili. Galing kay Kwani Place. Nagdadala ba daw tayo ng chain cleaning tools kapag multi-day ride? Siyempre, hindi. Siyempre, hindi ko naglilinis ng bike. Yung bike na. Sa road pala. Ito lang ako, brush. Ayan, si Sir Noel, dyan toothbrush. Babawasan yung buhangin. Oo. Lalo pagka multi-day. Oo. Diba? Sige, galing kay Detrodamus. Ganong katagal o ilang mileage bago magpudpud ang hydraulic na preno? Ito, sobrang laking depende nito. Depende sa kung paano mo gamitin. Depende sa ruta, depende sa timbang mo, depende sa timbang ng bike. Tagal na nung gravel bike ko. 2021, no? 2021, Oo. Hindi, 2022. Mga ganun. 2022, mahigit isang taon na, puro gravel ha. Hindi pa ako nagpapalit. Basta Yan. pagkatapos mag-ride, spray lang kung walang oras. Spray lang kahit yung tas punas. Ito na wala yung mga grit na ano. yun ang malakas makapagpupude yung Yung mga bulbos-bulbos. Mga isang taon, dalawang taon. Yun. Depende. Pero kung palagi yung downhill ang gamit mo sa bike mo, yung mga downhill enduro, pudpud talaga yan. Tama yung depende eh. Tama mo siya no, ilas mo basta ano. Kaya lagi ako may spare na dala. Sa grabe. Lagi pag palusong. Nung magbanawi tayo, siyempre nung magbontok tayo, nung Dito, isang dinos. ubos na sa akin, multi bike. Ayan, ugaliin mo na lang gawin mo na lang habit bago ka bumiyahe. I-check mo palagi kung gano'ng kanipis. Lagi may spare. Yan. Saan ka abutin? Yan. Dala ka pala. Kasi madalas nakakalimutan yan eh. Diba? Dapat may spare ka. Ayan, dala ka palagi ng spare na brake pad.
Sige, galing kay Vinsanity, anong magandang brake pang long ride? All weather, rim brake o disc? Disc. Kasi nakasubok na ako maglusong ng galing ng highest point, pababa na umuulan sa rim brake. Ubos. Tapos gumaskas na doon sa rim, tapos yung rim nasira na yung gulong. Masak. So galing kay Barefoot Survivor. Sa experience ko, ano ang mare-repair kong pedal sa biker na nakasandals? Flat pedal. Flat pedal. Flat pedal na may parang tusok-tusok. Yun. Yun. Tama. Para at least sa mga downhill, sa mga naka-position na Kapit pa. na kapit. Ayan. Sa sarap ng bike siya ba? Anong flat pedal mo ang may tusok-tusok? Si Shimano. Ayan. Masakit kasi yun pag nabitaw mo, umikot, Oo, tatama siya. Kaya dapat mas iba pa Ayan. Suggest ko yung Rank Brother. Stamp 1. Taling nun. Gusto mo na... Gampa, no, sir? Ang gampa. Galing kay Makoy, magkano ang budget ng North Luzon Loop? Magkano inabot sa'yo? 15. 15? Ako muna. Mga 7.5. 7.5. Sir, natanong mo muna. Lima lang rin sa Ikaw? Panoorin mo yung ano ko. Yung Ano panoorin? Magkano nag-asik? May kwento yun. kwenta. Oo. Sige. Ako mga 7.5 din. Tsaka sobrang salamat sa mga nagpatuloy sa atin doon. Yung kamag-anak ni Ryan, sa may Solano, Sir Bong sa Apari. Boss Jai, sa may loan. Yung sa pangalan mo? Bawang. Sa Bawang, yung office mate ni Boss Jay dati. Sa Alaon yun. Tapos may dala kaming tent nun kaya sobrang nakatipid kami. Ako, naisip ko kung mag-North Luzon Loop ako, yung suho lang mahal pag nagbayad ako sa misis ko North Luzon Loop ako. Suho din. Ako naman hindi, paghahanap akong tutulugan, ayoko nung yung parang hindi ka komportable. Iba yung recovery, no? Yung recovery, anong mahalaga? Ano nila Papa Bear? Pagdungisan? Hindi, gusto ko makaligo ako ng maayos. Gusto ko makahiga ako ng maayos. Kasi kailangan ng comfort, tapos recovery, kasi multi-day, tapos 400 plus yung ride. Kung naisipin yung pagtitipid. Meron nga sa may Kawayan, Isabela. May sinamahan ako nung isang nakakilala sa akin. Sa mot-mot talaga yung pinagdala sa akin. Walang banyo. Kama lang. Tutulugan mo lang. Pagkita ko, tuyo ko dyan. Walang tubig Walang tubig. Kama lang talaga. Rush lang to sleep, no? Oo. Paano ako maglalaba? Paano ako maliligo? Ang dungis mo na maghapon ka nasa Pero tama yan, kapag ka ganyan mga multi-day ride, sobrang i-consider mo yung comfort mo. Oo, tama. Kung kaya mong gastusan. Kasi nakaka-apekto talaga sa pagbabike mo ng multi-day ride yung mental state mo. Yung recovery kasi nung gabi na yun. Laspag ka na maghapon tapos pera mo pa sa sarili. Wag ka pa sa tutulogan mo. Pero yan, depende. Pero sa tao, depende naman kung paano yung komportable sa'yo. Galing kay Bray Padjak. Lagi daw nangingimay yung itlog niya kapag ka long ride. Ano? Lagi? Nangingimay. Mamanhid. Okay, itlog niya pagka long ride. Anong saddle ang marerecommend natin? Sige, eto wag mo ng saddle. Subukan mo muna i-adjust yung saddle height. Baby position. Saddle height. Baka ang kadalasan niya, sobrang taas ng saddle mo. Okay, sobrang tilt. O kaya, mataas yung saddle mo, nakaklits ka pa, kada pedal mo, hinahata ka ng... Nabot-tabot mo yung nabot-tabot. Doon mo muna subukan. Tapos sobrang daming bike fit videos dyan. Pwede mo kung... Pagka hindi nakuha ng saddle height, doon ka bumili ng bagong saddle. Anong mga saddle ba marerecommend natin? Yun muna, tama yung kaysa bumili ka ng saddle. Kasi isa sa malaking upgrade din yung saddle Oo. Tsaka ang hirap nung bibili ka, tapos ang mahal ng binili mo, tapos hindi pala bagay sa'yo. Oo. The best talaga, yung sinasabi ni Doc,
tingnan mo muna yung fit mo. Mm. Yun. Bago ka mag-invest. Oo. Yung saddle height yan, so, kadalasan sobrang taas ang saddle. Tsaka may mga Pero pag na-adjust mo na at hindi pa rin okay, bili ka fabric scoop, sa sarap mag-bike. Fabric, no? Oh, meron ka master? meron fabric scoop na bakal, chromoly, titanium. Yeah. Fabric scoop, recommended namin. Oo. Legit. mga nag-long ride, no? Kala ko, bili ng bike eh. Pwede din. Pero yan, subukan mo na i-adjust sa saddle height. Sige, galing kay Benji Pale. Mas makakatipid ba pa nag-assemble ng gravel o bibili ng buo? Gravel to, ito dalawa. Depende sa pyesa. Ako nung nag-start ako, honestly, siyempre, I suggest, bago lang, mas maganda, bili ka na lang ng Buo na, no? na. Yun lang talaga. Saka ka na habang na-worn out yung saka mo siya papalitan. Oo. Pero kung nandun ka naman, kumbaga, hindi naman natin pwedeng i-restrict. Kung may budget ka at seryoso ka sa gravel racing, parang ako, salsa baya, unang gravel bike ko. Pero na-realize ko, hindi pala touring yung gusto kong gawin. Gusto kong magkarera. So, lipat ako ng carbon specific na gravel Yan. bike. Kasi, Oo. ang gusto kong mag-race, hindi ko gusto mag-tour. So, ganun ang may advice ko. Tama. Okay kung bawa ay nagbubuo ka ng gravel bike, tapos ikaw ay budget na nagbubuo, tapos puro mga second hand na pyesa ang bubuin mo, yan, dyan papasok yung nag-assemble. Pero for starters, bili ka ng buo. Wala kang naisipin. Tapos habang tumatakbo ang panahon, yan, unti-unti ka nag-upgrade. Kahit tipirin mo yung pyesa, pag nag-assemble ka, mas mahal talaga. Oo, mas mahal talaga. So yun, Master, ang may sasuggest ko na gravel na medyo Kens. Kens. Kalay mo yun. Master, Kalay mo. Naipasa. Oo, sa MT Pro Bikes meron yan. Mura lang, tabi mo lang tibat. Uy, doon yun na, sa BGC. Ay, nagtandes na dalawa. Sama-sama. Review. Galing kay Charlie Boy. Anong bundok ang pinaka nahirapan tayong ahunin? Di syempre. Bundok? Bundok. Sa... Bikeable na... O yung ruta mismo. Ruta na bundukin. Ahon, hindi ahon lang tinutukoy niya, ahon. Bundok kasi. Bundukin na ruta, ang pinaka nahirapan. Si Pino. Kamuplaw. Ayan, Tino, Kamplaw. Hindi ba siya Kamuplaw? Ako sa Buda, may papuntang Davao. Kaya bukid nun, no? Oo, sa kanyang bukod mo. Bukid nun. Hindi, kasi naman kayo nahirapan. Ano kayo eh? Dedo. Race space kasi. Pero ang hirap pa din. Kahit simentado. Sobrang hingal talaga. Ano lang, Yung ganung ang malayong na-ride ko lang na naahon, yung Marcos Highway, Baguio, Benguet. Yan. Hirap talaga yun. Ganyan. Mahirap talaga yun. Pero ako, nahirapan talaga ako sa Marcos Highway. Mahaba naman kasi masyado. Sige, ito next question galing kay Ana Ol. Anong bike daw ginamit mo iyan dun nagsubik ka? Na Odax? Ganda ng pangalan, Ana. Merida. Merida Big 9. Yeah. Naka-rock shocks na fork. Air fork. Stock yun, no? Stock yun, 2.2 yata. Ay, hindi. 2.1 yung gulong. 3x, no? 3x pa yun. Oo, 3x. Basta rin din dala mo sa buntok, di ba? Yun din. Yun din yung dali niyang bike nung Manila Bicol tayo. Oo, yung unang Manila Bicol. 3x pa na. Ito na, huling katanungan galing kay Cyan Biker. Halimbawa daw ay masiraan ka ng preno. Ano mas pipiliin mo? Masira yung harap o yung likod? Halimbawa nabiyahe ka, nasiraan ka ng preno. Masira, likod. Oo. Likod na lang, likod. Likod. Okay lang masira yung likod, no? Ako harap. Kasi lumiliko ang pangarap eh. Baka slide Palusong. Ako harap. Pero mahina Ano ang lang sa kapit akin? ng... Mas gusto pa, masira yung harap, yung likod. Mahina ang kapit ng Naranasan likod ko, naranasan ko kasi na mawalan na nagpunta yung lamesa Eco Trail. Nasira yung preno ko sa likod, as in hindi na siya kumakagat. Oo. Buti may preno ako sa harap. Kaya ang ginagawa ko lang, may preno ako, pumupunta ako sa position sa likod. oo. Nakatapos naman ako ng alalay lang talaga. Hindi ko na Iwasan binibig. mo lang yung liko ng likod. Yes. Sa likod kasi mahina ang kapit. Oo, kumakaskas eh. Ang pinakamalakas yung likod. Ako din likod. Iba yun. Kapag yun nga, sa harap kasi tama, mas maano ka. Oo, may Yung control mo. pwedeng magtigil Yung sa likod,
syempre, knowing na sira na yung unahan mo, ba't ka pa magmamabilis? Di, ano ka na lang. O siya, yun na. Huling katanungan natin sa ating isa namang episode ng Copy and Session. Ayan. Dito tayo sa, nag-Copy and Session tayo sa Kirin. Daniels Apalit. Kay Cycling Chef. Salamat kay Cycling Chef. Chef, Master Jeno. 50-50. Hanggang sa muli! Sa muli. Oo, sige. Yung may mga katanungan, lagay lang natin sa ating comment section. Sagutin natin yan. Nag-bye ka na ulit? Oo. Sige. Shoutout pala kay Budget Cyclist na nakatapos ang kanyang solo Manila to Apari. Ride safe!